Magandang hapon po mga brad. So tayo ay nakalabas na rin. Tayo nakalabas na rin, no, from sa ating lungga. Ito talagang ngayon lang ulit ako nakapag-vlog because of course tayo ay medyo busy sa ating mga pinagagawa and recently ilang bagyo yon, tatlong bagyo, and of course dahabagat pa rin, no. Kita nyo naman kanina, talagang wala, baha talaga eh. Hindi tayo makalabas. Kaya yon, kasi actually kahapon yung level ng tubig ay talagang lubog yung floorboard, no. Yes, kaya kung sa kaya, pero syempre ayaw natin pilitin. So anyway, so ngayon punta tayo sa Lodge e-bike. Ako yung may papacheck lang sa aking unit kasi recently ay hindi gumagana ang aking speed selector. So buti na lang medyo marunong tayo sa far driver, kaya nilagay ko na lang sa number 2 yung settings lagi, which is yun naman lagi kong ginagamit eh. 1, 2 lang naman, 3 bihira talaga. So pero anyway, iba pa rin yung meron kang nilalaro-laro para sa iyong consumption, di ba? So yun lang naman kung bakit ako nagpapalit-palit 1, 2, 3. So kung gusto mo na medyo mabilis yung from 0 to 60 mo, yung mga ganun, so dun ka sa 3. Tapos pag nasa 3 ka na, ilagay mo na sa 1 para mas mababa na yung consumption, nandun ka na sa speed, diba? Anyway, so lahat yan pag-usapan natin ngayon hapon, no? So samahan nyo ako papuntang Lodge e-bike sa Pasig. Brad Oli TV, let's go. So yun, welcome again mga Brad sa ating Brad Oli TV. Hirap din kasi ng mga panahon na, no? Yes, technically yun na naman ang usapang, ang e-bike mo ba ay pwede sa baha, o, diba? So yun naman ang nagiging topic recently, and ako, for me, ang electric, yan ang advantage, no, compared sa internal combustion engines na syempre para magkaroon ka ng combustion, kailangan mo ng fuel, kailangan mo ng air, and kailangan mo ng heat, which is galing sa spark plug, para magkaroon ka ng combustion. Ngayon, isa dyan ay maputol, like for example hangin, dahil nalubog yung air filter mo sa baha, ay sigurado tirik yan, di ba? Kasi wala ka ng combustion na co-convert to mechanical energy. Unlike dito sa atin, hindi mo kailangan ng air or fuel. Kailangan mo lang ng, well, ang fuel mo is yung kuryente, and of course kailangan mo ng motor, and kailangan mo ng controller, battery, controller, and motor. So tatakbo ka na. Minsan nga, di ba, yung mga kabataan natin, naalala niyo yun, yung mga, ewan ko sa mga kabataan ngayon, naalala yung mga laruan dati, di ba, pag medyo pasira na, ginagawa, tinatanggal yung motor, di ba, yung DC motor, tapos ginagawa, gagawin bangka, tapos yun yung gagawin, di ba? So sasaksak mo lang sa battery yung motor, andar na siya, magkakaroon ka ng ilalagyan mo lang ng propeller. So yun na, di ba? Magkakaroon ka na ng bangka. So parang ganun na rin yung concept, no? Kaya nga sinasabi, pwede bang ilubog? Well, hindi ako expert ha. Ang akin lang, kung pwede, tingin ko naman sa logic na basta dumadalo yung kuryente, yan ay tatakbo, di ba? Wag lang mag-short, no? So yun lang naman. Hindi ka mag-short circuit, talagang dun ka matatamaan. Pero with the technology ngayon, like for example, sabi ko nga, yung mga IP rating, importante yan. Bakit? Kasi yung IP rating, sila nagsasabi kung anong klase yung motor mo o yung makina mo, kung ano ba yan. Kung like for example, ito bigyan ko example, yung sa akin, yung aking mid-drive motor, nakalagay sa spec sheet, yan po ay IP67, meaning yan ay dust proof, yan ay waterproof. Ibig sabihin, pwede mo siyang ilubog sa tubig 1 meter ang depth for 30 minutes. Hindi yan papasukin ng tubig, no? Pero hindi ibig sabihin nun ay pwede mong gawin. Yan ay parang precautionary.
Baka kaya, yes, kaya. Pero ang tanong, as much as possible, kaya mong iwasan mo na lang, di ba? Kasi mas mahirap yung susugal ka, di ba? Eh paano kung yung controller yung tinamaan? Kaya nga motor, kaya yung controller naman yung tinamaan, or yung battery yung lumubog, di ba? Yes, maraming nagpo-post ngayon yung lead acid, di ba? Talagang tumatakbo nasa swimming pool, etc. no. Well, yung mga ganong klase, sila lang ba may kaya nun? Tingin ko naman lahat kaya din, di ba? Kaya lang naman. So, ang akin, personal take ko dyan, kung kaya nyong hindi ilusong, mas maganda, huwag nyo na ilusong. Bakit? Kasi, hindi lang naman yan yung kailangan nyong ayusin sa mga susunod. Which is, next is yung kalawang, next is bearing, di ba? Ang dami yan. So, yun, sa akin, sa kaso ko, yung chain, although, yan, tulad nitong huli, dahil sa hindi ko nagamit, talagang kinalawang. Kaya yun lang yung take ko ha. So kanya-kanya naman tayong preferences. Kumbaga hindi porket ayoko ayaw nyo rin. Hindi naman ganoon, di ba? So may kanya-kanya naman tayo. Hindi pwedeng hindi naman maganda sa akin, maganda rin sa inyo. So kanya-kanya tayong preference. Hindi pwedeng alam mo yun, maimpluwensya mo yung iba dahil although alam mo yun, kumbaga basta ako yun, kanya-kanya tayo, no? Ang atin lang is nag-share lang tayo ng ating view or insight regarding sa mga bagay-bagay tulad niyan, yung paglusong sa baha, yung mga ganyan, ano, di ba? So hindi natin yan pinagmamalaki or or kinahihiya, di ba? So yun nga pala, no, sa mga tumututok sa aking project Xeroxong EXRX, o di ba, pinangalanan ko na siya, binilagyan ko na siya ng branding. yung Electric XRX, o di ba? So sana, no, tapos papatent ko kaya, di ba? Para meron tayong sarili nating brand pagdating sa electric motorcycle, and hopefully, actually last 2 weeks ago, hindi ako nagkakamali, lumabas na yung change of ownership. Nakapangalan naman na sa akin, no? So medyo matagal din yung proseso, and alam mo naman ng LTO ngayon na kapag bumili ka ng bagong sasakyan or motor, kailangan mapapalit mo sa pangalan mo. Pagkatapos nun, yun na. So, nagsimula na ako magtalas. Nagsimula na rin ako mag-ipon ng mga parts. Siguro doon sa episode 2 ko ay pakita ko sa inyo lahat ng mga pyesa na mga inipon ko for that project. Actually, kanina nagtatry ako mag-DIY ng pintura na inspired kasi ko kay Scooter Kid. Kung napapanood yung channel niya, nagdi-DIY siya ng mga or nagbibigay din siya ng tips para sa sa DIY painting. Kung napansin niyo mo sa post ko, naglagay din ako ng mock-up doon na ito yung gusto ko maging kulay. So it's a mix of matte gray and orange, diba? So para may contrast konti. So tayo kumuha ng mga inspirasyon sa internet para sa color combination, no? So hopefully maging maganda yung turnout. And sabi nga natin, pagdating sa pagbi-build or pagko-customize, iba yung may sarili siyang identity, di ba? Kaya tayo nagko-customize. Kumbaga ang akin pananaw ko lagi diyan, kung kayo ay nasa parking, at least alam mo na kagad sa'yo yun. Di ba? Bakit? Kasi kunyari lahat kayo naka-gray or naka-silver. Pag nag-ED kayo, sure ball yan. Hindi nyo na unless na tignan nyo talaga yung plate number. Kasi doon naman magiging magkakaiba yan. Kaya minsan yung iba naglalagay lang ng sticker. Going back kay Project XRX. So tayo ay magbi-build nga. And hopefully sa mga nagsasabi na bawal, etc. ganyan. So may point naman yung mga nila. Because of course, it's a modification. Tama naman kasi lahat naman ng modification bawal, di ba? Sabi nga nila yung post na huli, kung ikaw ay naka 14, bawal ka mag 17 dahil yan ay pagpalit, no, sa modification, unsafe daw. Parang akin lang, dami-dami nagpapalit diyan, di ba? So yun, anyway. So yun naman yung mga points nan. Although ako, nag-research naman ako, or din sa LTO, mayroong pwede ka magparehistro ng assembled na
vehicle. Okay? Locally assembled or yung tinatawag nilang backyard assembly. So ano yung mga kailangan mo ron? Kailangan mo ng parang mga owner type jeeps ba? 'Di ba? Bakit 'yon, 'di ba? Ang mga owner type jeeps na ano mo siya, nare-rehistro. So syempre of course may mga companies like mga Saraw, yung mga ganun ano, mga backyard shops na nagbi-build talaga. So sila ay licensed, no? So meron naman doon na part na pag ikaw ay assembler, may mga kailangan ka lang i-comply. Okay? Yung mga pinalit mo, no? So syempre kailangan mo ng documents dun sa makina na ilalagay mo. Although ewan ko first time ko lang ata maririnig tong ganito, magagawa din, no? So yun yung medyo crucial because of course yung process, di ba? Ngayon yung documentation, actually ako yung mid-drive set ko kumpleto po yun. Meron po yung certificate from Bureau of Customs, meron yang certificate from BIR na yan ay fully paid. Next is kailangan mo lang ng affidavit na kailan mo siya natapos, etc. Yung ganun. So pakita ko na lang sa screen para at least makita niyo yung sinasabi ko, no? Na ito yung mga procedure na plano kong sundin once na matapos siya. So yan. So para masabi yan ba ay bawal? Actually yung modification technically ay hindi kasi mayroon siyang process. And hopefully magawa ko yon. Nga lang sa akin kasi is change classification na siya from gasoline to electric. So yun naman ang ating gagawin. So tingnan natin kung anong magiging turnout ng ating project. Ayun, grabe. Alam mo yung bago-bago talaga yung panahon. Kaya kanina, init eh. Biglang umulan. Tulad ngayon. Although makakaganda naman ngayon, drizzle lang. Hindi talaga yung boost talaga. Going back. So yun yung project XRX ko. And hopefully maging successful. Inintay ko na lang for yung aking battery. Bakit po inintay yung battery? Because ay syempre kailangan masalpa ko muna yung baterya para pag minount ko ay walang magiging problema. Yung mag-adjust ka na naman because may tatamaan, no? Although naggawa na ako ng mga drawings para dun sa mounting ko. So pakita ko na lang. So inotokad ko na lang. Sana tama yung aking tansya, 'di ba? Pero iba pa rin pag actual na. Kaya 'yon. So kaya sa inyo na nag-iintay sa aking project Xerox, medyo talagang pasensya din, no? Pasensya lang tayo. Kailangan natin ng maraming pasensya because yun nga, ayaw natin madaliin para hindi ulit-ulit at doble lang ang gastos. Ilang araw ko nang gustong pagawa to eh. Nga lang, syempre, di naman ako makapagtawag na home service kasi nga baha. Kasi nga yung mga pupunta naman baka naman sila yung lumubog. And update ko kayo sa aking project XRX and salamat sa pagsama sa akin sa biyaheng to, no, papunta sa Lodge Ibek dito sa Pasig. Yan. So kung kailangan niyo ng mga performance parts, maintenance parts, regarding electric, ito ang isa sa mga ating suki na suppliers, walang iba kundi si Lodge E-Bike ni Mr. Max Centino. Yan. Okay. So yun lang po. Again, I'm your Brad Oli TV. Bye-bye.